We have an information about 1 o'clock in the afternoon. Sketchy information. Ako naman, we're taking it lightly because my timeline is 48 hours. Until about 2:30 from different sources of Manila Police District. Pare-pareho na yung tema na gusto ngang sumuko. Napanood nila yung panawagang kahapon. Then, yung isang chairman namin sa Tondo, si Chairman Espinosa, texted me. And I asked Chief Cesar Chavez to coordinate how far is the truth. Kasi kami, willing kami maghintay ng 48 hours. It's really up to them. But we have to do what is necessary to implement the laws. Pwede mangyari ba yung mga alas 3 pasado, kumpirmado, na nasa arayat ito? Kasi pasukol na eh. In fact, nasa arayat na yung mga pulis natin. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam na pati isang gago, yung nakalaya ngayon. Konti na lang yun. It's up to him. Ito, nakatawag do sa dati naming pulis. Yung dati naming pulis, Antigo to. Taga-Tondo rin to. Sa lugar na kung saan ako lumaki. Doon ako lumaki sa Tagumpay, kung saan to rin na pinagmalasakit siya. Kaya nakarating dito ng maayos yan. Good for him. I'm happy. Kasi more than anything else, whether kung sino ang biktima o hindi, we are obliged to give and deliver justice to the victim. Kaya lamang talaga itong nadali niya, champion ng Mr. Congeniality na pulis. Ang daming kaibigan nito na pulis. Kasi nga dito na yan tumanda na pagka-pulis. Alam mo naman yun, pare, di ba? Sa Maynila. Iba-iba lang istasyon, iba-iba. So, ginalugad talaga sila. So, that's why, for now, at least I can honestly say to the family of George, halfway already, justice to be served or served. Ngayon, dadali siya sa home site. Marami nang binigay sa aming impormasyon ito. Pati yung mga iba pang insidente na nangyari sa lumang panahon, pinapagalugad namin sa kanya. Kasi sa kanya rin naman ang galing, nakakapito na sila. As far as Baguio, Cabanatuan, Quezon City, medyo andap lang sila sa Maynila, kaya lang nagkataon, sinasabi nga niya, hindi naman niya alam na sa Maynila titira yung kasama niyang tirador. Siguro, forced to good siya. Or forced to bad. Lulungkot pa rin kami kasi, alam mo, pag nawawalan ka ng pulis, mabigat sa amin. Lalo pa kung yung pulis, mabait. Tapos, nonsense yung Hindi na lang kinuha yung gamit. Yeah. But then again, life must go on. We must continue to govern and to keep the peace and order situation in as much as we can to have a panatag ang pamumuhay sa Maynila. And to those who are watching, criminals who may think that you can do it in Manila and get away from it, magdalawang isip kayo. Lalo ngayon. Pasensyaan tayo walang iyakan baka mamaya sasabihin nyo, mabait yung anak nyo. Mabait yung asawa nyo. Wala akong mabait na pumapatay ng hold up. Wala akong ganun. Walang totoo. Hindi ko totoo yun. Kahit siya, pag titignan nyo, napakabait niya, di ba? Nakapito na yun.
Kaya lang, siyempre, alam mo, lahat ng bagay may katapusan. Ihinto-hinto ang kaligayahan. Ganun din naman ang kalungkutan, humihinto rin naman yun. Kaya lang, this time around, in less than 72 hours, we're halfway there. Thank you for the meantime, but we will not stop. We'll make them pay to those victims, whether in the past, in my absence, or during my presence. Tuloy-tuloy naman kami. Napapanood nyo naman po dito. Pati wanted ng 30 years, 15 years ago, nadadali nito mga Police Maynila. The same thing with him and others. So in the future. Kaya call lang kami kung gusto nyo dito sa Manila. Call lang kami. Pero tayong kapatid, don't do it in Manila kung magbago na kayo ng buhay. Sir, applicable po ba yung 500,000 at saka yung WPP sa kanya? Yung WPP, it's up to DOJ. It's up to him. Anong value nung kanyang mabibigay? Kami tutulong. Bakit hindi? Tutulong kami. Pero bagay na ipapasyahan ng ahensya ng gobyerno. Kapag ka siya ililitisin ito ang investigador natin. Di ba? At the end of the day, we will help him. But call yan ng DOJ in the future. But for now, basta ako, pinayo ko sa kanya talaga, tumulong na siya sa iba pang bagay. Which he did. Marami na itong nga pala, mga tulongges. Ako, nagpapasalamat ngayon kay B-Boy. Ngayon, alam na namin kayo. You are properly identified. Where you go, where you going. So, mas maliit ang mundo ngayon ng mga involved. Now, with regard to the value of information na ibibigay niya, hahayaan ko na ang ahensya ng gobyerno kung yung ba'y sapat na siya'y pumasok at pakapaloob. Pero Mayor, since nakapasok sa 48 hours ultimatum, still in effect pa po ba yung 500K na rin? Ay, bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Pera lang yun. Yung pera nawawala. Bumabalik. Pero yung buhay, hindi na may babalik yun. Yung hapdi na dinarama ng mga biktima, whether they were harmed or not, the trauma sa mga biktima ng mga katulad nito is worth every penny to stop this criminal group riding in tandem robbery hold-up group. Kasi pare-pareho ang style nitong mga to Metro Manila tinitira minalas lang sila, dito sila pumunta sa Maynila. Kaya nagkaroon ng tuldok. Dati puro kuwit lang At usasa sila gumagawa. Ewan ko sa kanila, hindi yata sila nanonood ng Facebook lagi ako nagpapaalala, pag dito nyo ginawa sa Maynila, sinasabihan ko na kayo paulit-ulit. Sanay kami hindi matulog dito. Ewan ko, natutulog pa sila. Kami, sanay kami hindi matulog. Kaya mga lesbo ko na yan, ilang oras na yan. Halo-halo yan, Iba-iba na yan. Tulong-tulong. So, I'm just saying, hey, why not? Pera lang yan. Saka maganda doon, hindi naman pera ng taong bayan yun. For all you know, pera ng mga pulis yun. For all you know. That's how Manila policemen brotherhood. Baka malaman nyo, patak-patak pa yung mga pulis na yan. Sakto, kakakuha lang nila ng allowance sa akin. Nakuha nyo na ba? Allowance nyo? That's basta yun, for the meantime, I don't want to be ahead of ourselves. Good for him. Good for his family. Now, yung kanyang cooperation is another thing. How valuable it is, ayan, alam niya, Police Maynila. Kung gaano kahalaga yun, nasa sa kanya yun. Ngayon, ilalagay ng opisya ng ating investigador yung mga sasabihin niya. Kasi marami na siya naikwento sa amin.